Noveleta, galing sa salitang Kastilang novioleta, na isinigaw ng isang Kastilang ikakasal sa isang dalagang nagpakamatay dahil may minamahal na itong isang katipunero. Ito ang alamat ng noveleta. Ang noveleta ay dating baryo ng Kawit at noong January 5, 1868 ay idineklara na itong isang bayan ni Gobernador General Jose de la Gandera y Navarro. Ang bayang ito ay kilala sa pag-aani, lalo na sa asin, pangisdaan at mga manukan. Ngunit, pinakatanyag ang noveleta sa naging parte nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang daming nangyayari sa bansa natin ngayon. Madalas ay nakikita natin ang iba't ibang demonstrasyon sa kalsada. Mga modernong paraan ng paghihimagsik na sumisigaw ng kalayaan. Ngunit madalas ay hindi rin ito nakakamit. Ang mga pag-aalsa ngayon ay maitutulad mo sa nangyari noon sa noveleta. Ang bayang ito ay halos wala din pinagkaiba sa ibang lugar dito sa Cavite. Matao, maliliit ang mga kalsada, tipikal na bayan ng Cavite. Nandito tayo ngayon sa may munisipyo ng Noveleta at kagagaling ko lamang sa loob at sabi nila na matatagpuan natin ang pinakamahalagang parte ng kasaysayan ng Noveleta ay sa likod lamang ng munisipyo, ang Tribunal ng Noveleta. Ukol sa magdiwang, no? Diba, hinihingan mo ako ng kwento ukol doon. Okay. Una sa lahat, yung salitang magdiwang ay iniuugnay natin sa isang konseho ng katipunan na itinatag noon sa Cavite. No? Kaagapay nito ang konsehong Magdalo. Sinasabi kasi sa ating kasaysayan na bago po man formal na nakapagtatag ng sangguniang bayan ng mga katipunan, ay mayroon ng mga naitatag na mga konseho, mga taong 18, 94. Pero yung kanyang mga kasapi, no, ay hindi pa gaanong talagang malinaw kung sino. At ipinapabati din sa atin na taong 1895 nang talagang naghanap, no, ng mga miyembro ng katipunan dito sa Cavite. At ang unang nakuhang kasapi ay si Emilio Aguinaldo. Siya ay hinikayat na maging kasapi, no, ni Santiago Alvarez. Kaya sinasabi na maraming mga interesado sa katipunan na naisama ni Aguinaldo sa Maynila. Ito namang ukol sa konseho ng Magdiwang ay formal na naitatag, no, bilang sangguniang bayan ng Magdiwang noong Abril 1876. At magiging malinaw din sana sa atin na yung itinatag na sangguniang bayan ng Magdiwang ay pinagsamang mga seksyon ng Magdiwang. Yung tinatawag na Section Council ng San Francisco de Malabon at saka yung Popular Council ng Magdiwang. Okay? So, Nandito tayo ngayon sa ibaba ng tribunal kung saan matatagpuan ang Provincial Library ng Noveleta. Morning, ma'am. Ako po si Kitana. Estudyante po ako ng Lasal Lasna. this is Pilato Pangilinan. Meron po ba kayong mga
bayan ng Magdiwang. Sinulat ito ni Dr. Emmanuel Franco Calairo, chairman ng Cavite Study Center ng De La Salle University, Dasmariñas. Sa aklat na ito, nasusulat kung nasasaad ang kasaysayan at ibang mahalagang impormasyon tungkol sa bayan ng Noveleta. Ngayon, aakyat tayo sa taas sa tribunal ng Noveleta para makita natin kung ano ba ang nasa loob nito. Nandito tayo ngayon sa tribunal ng Noveleta. Ang tribunal na ito ay isa sa maituturing na naging piping saksi sa pagdaan ng panahon. Ang tribunal na ito ang siyang naging tanggapan ng opisyal pang pamahalaan noong panahon ng Kastila. Siya si General Mariano Alvarez, ang pinuno ng Sangguniang Magdiwang. Noong Agosto 1876, partikular noong Agosto 31, no, 1876, hating gabi, itinaas ang antas ng Sangguniang Bayan ng Magdiwang at ito ay ginawang isang pamahalaan ng katipunan. Karagdagan sa nangyari ukol doon sa Paksyong Magdiwang, no, ay kasama ito sa nagkaroon ng partisipasyon sa tinatawag na Kombensyon sa Tejeros, no? Kasama ang Paksyong Magdalo sa nasabing kombensyon na hikayat nila, napapayag nila si Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan, na baguhin na ang sistema ng pamahalaan na umiiral, na dili iba't ang gobyerno ng katipunan. So, sa nasabing konbensyon ay naghalal ng pamunuan para sa bagong pamahalaan. At ito ay ang pamahalaang revolusyonaryo na naitatag doon sa konbensyon sa Tejeros. Ang nahalal na pangulo ay si Emilio Aguinaldo, sa halip na si Andres Bonifacio, na noon ay kasalukuyan supremo ng katipunan. So, bilang sa kabuuan, ang naging pangulo ng Paksyong Magdiwang, nung ito ay itinaas sa antas ng isang pamahalang revolusyonaryo, ay si Mariano Alvarez, na maituturing na pinagbiyanan ni Andres Bonifacio. Kasi si antiyuhen ng naging asawa ni Andres Bonifacio na si Gregorio de Jesus. Dito ginaganap ang halalan, pagpapalabas ng mga sirkular at iba pa. At dito din sa tribunal na ito, naganap ang pag-aalsa ng mga taga rito noong August 31, 1896. At ito na rin ang naging opisyal na tanggapan ng mga Magdiwang sa panahon ng Himagsikan. Dito sa bulwagang ito, pinatay ni General Pascual Alvarez si Kapitan Antonio Robledo ng Guardia Civil sa utos ni General Mariano Alvarez. At ang pangyayaring iyon ang nagsilbing udyat ng pag-aalsa at himagsikan ng mga taga rito noong August 31, 1896.
tulay ng Calero. Hindi ko inaakala na ang maliit na tulay na ito ang naging parte ng kasaysayan natin. Kung iyong titingnan, ito ay isang tipikal na tulay lamang. Ngunit may mga simpleng bagay talagang may malalalim na sekreto at nakaraan. Natural lamang na tingnan natin sa kabuuan na nagkaroon ng kahalagahan ng Noveleta dahil siya ay isa sa mga bayan ng Cavite kung saan ay naitatag ang isang konseho ng katipunan na naglalayon na makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Sa Noveleta, itinatag ang dati ay seksyon, no? At naging isang sangguniang bayan ng Magdiwang bilang paninindigan nila na tunay na ito ay formal na maging samahan para sa pagsusulong ng iisang layunin. At ito ay ang pagbabakas sa mapang-abuso na pamahalaang Kastila. Ang Noveleta rin, katulad ng Dasmariñas, katulad ng Cavite el Viejo, o ito yung Cavite, no, ay isa sa mga bayang pangunahing lumusob sa mga garrison o kwarter ng mga Kastila noong 31 ng Agosto 1896. No, kaya sa ating kasaysayan, hindi na natin maipapag-alis na ang Noveleta ay isa sa naging mahalagang sentro sa mga naganap na pangyayari noong himagsikang Pilipino 1896. At sana magpatuloy ang Noveleta sa pagkakaroon ng ganung pananaw na makikiisa sa ating mga adigaing pangsambayanan para sa tunay na kalayaan, tunay na katarungan, tunay na kapayapaan. Tapos ko nang ikutin ang bayang ito. Hindi ko mapigilang mag-isip na sa loob ng 100 taon, naging malaking bahagi ang Noveleta sa pagiging malaya natin ngayon. Ang mga lugar tulad ng tribunal na kung saan ang mga bayani natin ay minsang nagpulong. Ang tulay ng Calero kung saan ay marami ang nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan.